Preview. Welcome to another episode of Universal Access Podcast, Paano Kaya? And today, we are talking about the questions in the workplace and also we have special guests. So we have Jason Montenegro. Kamusta ka? Hello, maraming salamat, Dets. Okay naman ako. So, thank you for having me dito sa ating episode ng Paano Kaya Podcast. Ayan. So since we have already episodes, so we will talk about paano kaya kung may isang palaging MIA or missing in action pero siya yung mismong kumukuha ng credit natin or yung mismong recognition. So, pag-usapan natin yan kasama si Jason and syempre, meron tayong mga certain question na aligned doon sa mismong topic natin today. Maraming And question ba yan? marami. Siguro mga ano lang, mga isa. Mga isa. Mga isa Sabi lang. So, may question lang ako sa'yo. Meron ba isang moment in your career na sabihin natin is na felt mo that weren't given enough credit dun sa mismong task na ginawa mo? Napakaganda ng tanong, no? Saka medyo malalim siya. Kasi I think itong question na to, maraming makaka-relate dito ng mga kapwa natin empleyado. Or kahit hindi naman empleyado, especially if you are doing something out of your own hand and then hindi ka nakakuha ng credit na deserve mo, syempre, in a way. Pero kung ako babalikan ko yung mga moments in my career wherein na kung na-feel ko ba 'to or naranasan ko pa 'to, siguro meron. Pero in a way, hindi siya specifically, nakuha talaga yung credit out sa akin. So, let's say for example nung time na sa previous roles ko 'to, na minsan alam mo naman kapag nag-start tayo sa career natin medyo pumupuso pa tayo. Kumbaga parang binibigay natin yung lahat para dun sa career natin. May time na ayun, may overtime, nag-e-extra mile, and minsan beyond the job description na yung ginagawa natin dun sa work natin. And in the end, ah, hindi ka nakakuha ng konting appreciation lang, even from the management or from the people around you. And ang pinakamasakit na part dun for me is yung, kapag nagkakaroon ng mga problems in terms of the process, sa mga, outcomes ng mga pinagtrabahuhan niyo, ikaw or kayo yung unang nakikita or napupuna. Pero when the time comes na nagiging maganda yung progress ng mga ginagawa ninyo, hindi ka kasama dun sa celebration. So, hindi ka bahagi ng celebration. Medyo that time nakakapagod, disappoint in a way kasi parang nagiging nonsense lahat ng mga pinagpapaguran mo. So, para sa akin kasi when you're doing something, when I'm doing something hindi ko naman siya ginagawa ano, para kumuha ng credit. So, I'm doing it kasi pakiramdam ko yun yung kailangan. It's my work, it's my job. So, I think marami rin naman makaka-relate sa mga gano'n. Kaya ayun, simula nun actually naging advocate ako nung tinatawag natin na ano, na recognition culture wherein you recognize someone kahit sa mga maliliit na bagay lang. So, kahit simpleng thank you lang or kaya simpleng acknowledgement lang dun sa mga ginagawa nila. Sobrang laking tulong na yun kasi it really goes a long way para ma-feel ng tao na valued sila. I like the way na sinabi mo nga kung ano yung mga gusto mong sabihin. And also, I like to thank you kasi napaka-open mo doon sa part na yun. Actually may hugot na ko. May hugot talaga yan. Kasi nafe-feel ko rin yung part na yun eh. And also, have you ever experienced na someone consistently na getting praise for the work they didn't really do? Pero, ano yan, alam mo yung talagang hindi naman nila ginawa pero sila yung nakakuha ng mismong recognition or ng mismong credit. Ano yung nafe-feel mo kapag kagano'n yung mga nakikita mo? Actually, merong moment. Pero, dun pa rin 'to sa nasabi ko kanina, na-share ko kanina experience wherein hindi lang ako specifically. Siguro from my team namin sa before wherein parang mga panahon dati na may mga ginagawa kaming effort. Tapos once na na-deliver namin siya on time, na-meet namin yung goal and expected outcomes dun sa project namin is, may mga taong paulit-ulit na nabibigay sa kanila yung credit kumbaga hindi talaga sa amin. Kahit yung actual work, hindi naman talaga sa kanila nanggagaling. Kumbaga alam namin sa sarili namin na kami nag-start, kami nag-initiate ng project, pero the actual credit is napupunta sa ibang tao. Yun yung ano, sa totoo lang nakakalungkot kung ano yun yung na-feel ko nung time na yun. Bilang tao siyempre, nakakalungkot. Hindi dahil
gusto mong makipagkompetensya kaya ka nalulungkot na hindi mo nakuha yung credit, but because of, gusto mo lang din naman ma-recognize yung contribution mo. Kasi at the end of the day pinaghirapan mo rin yun, eh. So, ayun nga, sa huli na-realize ko rin naman and I learned that not everything will go our way. So, yun yung tingin kong naging natutunan ko dun sa mga experiences na yun. Part talaga ng trabaho yun, eh. Kumbaga yung mga ganong moments hindi naman natin maiiwasan and sometimes tahimik lang yung mga wins natin at kung yun yung iisipin natin, makakapag-move forward tayo dun sa career na meron tayo. And ayun, it also taught me na to focus on impact, not dun sa applause or yung sa praise na puwedeng ibigay ng mga tao. And eventually the right people will see your work. Habang shine-share mo yan, parang bumabalik sa akin lahat ng mga na-experience natin before. But, ayun nga, meron talagang worth about na kahit sabihin natin na ikaw yung mismong nagbigay or ikaw yung mismong nag-share ng learnings na 'to, tapos sabihin natin na bakit ganito, ganyan, 'di ba? So, ang hirap lang din and also for us na ginagawa yung mismong trabaho natin, binibigay mo yung mismong best mo, yung namamalat-malat ka na tapos 8 hours ka nakatayo, ayan. Pero still, nandun pa rin tayo sa part na kahit binigay natin lahat ng yon, so ang hirap pa rin tanggapin na when it comes na merong ganitong nangyari or ganitong situation is parang binabalik sa atin. Pero sabi mo nga kanina na kapag sinabi nila or kung naging maganda or sabihin natin yung mismong process naging success is sa iba mismo nabibigay. So, ayan. So, talagang bumabalik lahat ng mga nakaraan. Kumbaga parang ikaw ay nagtrabaho pero sila yung sumakses 'no? Oo. Sumakses ka, eh, step by the step. And since, ayun nga, nasabi natin na meron talagang kumukuha ng credits. So, how did that affect the team? And also yung individual motivation natin? Actually ano lang disclaimer lang, thanks naman sa mga na-work namin before or dun sa previous department siyempre one of the best yan, eh, moments in my career pa rin talaga yun, eh. So, hindi lang talaga maiiwasan sa career ng isang tao yung magkaroon ng mga gano'ng moment. So, yun lang naman nashi-share natin, pero pag-usapan natin yung on the positive note, sobrang dami din naman naming natutunan dun and yun yung nag-shape din talaga ng professional career namin kung nasaan man kami ngayon sa current position namin. So, doon actually na-feel namin, as a team nun, ikaw naging part ka din nung team na yun 'di ba, on the latter part. So, medyo naging malaking epekto lalo na kapag hindi talaga nakikita yung worth mo o yung work niyo as a team na despite the efforts that you are doing para build yung culture and ma-achieve yung mga goals ng certain project or certain, task na ina-assign sa inyo, ah, naging malaking epekto yung ganong klase ng na-experience natin. So, nandoon yung, ah, nawalan ng motivation or di naman nawalan, medyo nabawasan siguro in a way na medyo na-demotivate yung mga ibang team members and sobrang hirap as pioneer doon sa team natin before na, i-motivate yung mga team members na minsan ikaw sa sarili mo parang nada-down ka rin or nade-demotivate ka rin. So, yun yung isa sa mga mahirap na part sa atin during that time and tingin ko, ah Nakiki ano, parang experience na babalik-balikan talaga natin and marami talaga tayong matututunan. Parang kapag nakikita ng team na ang nare-recognize is hindi naman talaga yung nagtatrabaho, parang unti-unting bumababa yung tinatawag nating team morale. Dun nag-start yun, eh, kahit gaano ka-solid yung isang team, parang may time pa rin na bababa talaga yung team morale nito once na hindi sila nare-recognize or kahit simple appreciation lang. So, parang pumapasok sa isip na ng team, bakit ka pa mag-e-extra mile, 'di ba? Kung hindi rin naman mapapansin. So, nagkakaroon ng tinatawag natin na silent disengagement. Oo. So, tinatawag natin kaya natin natatawag yun kasi physically present sila pero emotionally detached na sila dun sa ginagawa nila. Yun yung dating collaborative spirit na meron tayo. So, napapalitan ng competition or worse, parang indifferences kasi nakikita natin na itong ginagawa natin parang nonsense din naman or useless kasi hindi rin naman na-appreciate. So, ibang ibang team or ibang, tao pa rin yung nare-recognize. So, in that way nagiging competitive yung mga tao.
So, kaya mahalaga talaga na yung fairness sa recognition, eh. Kasi it shapes not just the performance, but also the trust within the team. Yes. And maganda kasi na kahit sabihin natin yung mga small wins na yan, kung hindi mo kasi na-recognize or hindi mo praise yung isang, team member natin, so hindi siya magkakaroon ng or hindi natin mabu-boost yung mismong confidence nila. And yun lang naman yung pinakakailangan kasi natin na kahit sa small wins, for example, na-meet niya yung mismong deadline niya and then sabihan mo lang na, "I want to commend you kasi natapos natin yung mismong task na 'to." So, kahit celebrate lang natin or sabihin natin konting pa-pizza, 'di ba? Kape. Ayan, kape, ganyan. So, ayun. So, ang ganda talaga na talagang nare-recognize natin and dun natin talaga nafi-feel or yung mga team members natin na nafi-feel nila na, parang tawag dito, proud sa'yo yung mismong department mo or hindi lang naman sa mismong department. Siyempre, sino ba yung nagre-represent nung mismong department, 'di ba? Pati yung company. Correct. So, yun yung maganda na part. Or paano mo i-ha-handle yung isang team member natin na siya yung nagte-take ng credit na hindi naman niya gawa yung mismong yung project na yun? Parang mahirap ka na, lalo na 'pag team member, eh, ta's alam mo yun, ah, mahirap kasi close or within the team, so within the circle. So, hindi mo naman puwedeng saktan. How would I handle that situation? I think ano, kung mangyari man yun, una kong gagawin is to pause and assess. When we are experiencing yung mga negative situation, ah, ang nagiging case na 'to is parang kung paano tayo mag-react. Oo, yun yung magiging trigger point sa possible na mangyari sa mga susunod na oras. So, sabi nga nila 'di ba, minsan it's how you react, eh, dun sa situation na na nasa harapan mo. Siguro yun yung una kong gagawin, to pause and assess yung sitwasyon. So, baka naman kasi hindi intentional, oh, 'di ba? May mga gano'n din na hindi naman talaga nila sinasadya na makuha yung credits, talagang binigay lang sa kanila. And also, ah, baka deserve din talaga nila or pa yung nagbigay ng credit sa kanila hindi alam na behind that, ikaw yung gumawa. May iba na talagang parang siya yung nag-build nung mismong project na yun. Minsan ikaw yung nag-start, tapos siya yung tumapos kaya yung credit napunta sa kanya, it is because siya yung nasa front, ikaw yung nasa, sa back-end kumbaga. So pagka gano'n, yun yung kailangan mong i-assess sa sarili mo, bakit kaya na, ah, sa kanya napunta yung credit? So mag-pause ka muna, wag kang, basta-basta susugod sa giyera na di mo alam kung sino yung kalaban mo. Think first, assess kung ano yung situation, bakit napunta sa gano'n. And also, I can talk to that person privately or kung sino man yung people involved. Mas professional kasi yun, eh. Hindi yung moments na dadalhin natin siya sa buong team. So, that can affect ah, the team spirit. Kumbaga, yung pagiging solid ng team puwedeng maapektuhan nung simple misunderstanding lang or possible misinterpretation lang na meron tayo. So, siyempre in a calm and respectful way pa rin naman yung pakikipag-usap natin sa kanila. Ah, Puwede nating i-clarify yung mga bagay-bagay. So, and give them the chance to acknowledge yung concern mo. Yes, na bakit hindi mo nakuha yung credit. Though hindi naman para magreklamo, just to clarify. Lalo na kung alam mo sa sarili mo na ikaw yung dahilan kung bakit naging successful yung isang task o isang project. It's more of para malinaw lang kung sino yung accountable dun sa mga effort na ginagawa natin. So in that way, kasi at the end of the day, it's not parang hindi lang siya sa pagkuha ng credit, eh. So sa pag-receive ng credit, it's about setting a culture of honesty and respect. Kumbaga Yun nga, sabi mo honesty. So, siguro mas maganda na rin na yung mismong nabigyan ng credit kung aware naman siya na hindi niya talaga gawa yun is mas maganda na sabihin niya or clarify niya na, hindi po ako yung mismong tumapos nung task or hindi po ako yung mismong gumawa ng task, si ganito po. So, siguro nasa kanya na rin na kahit sabihin natin na maganda makakuha ng credit, but let's be honest na hindi naman talaga ikaw. So, make sure na sabihin din natin ano ba yung naging part mo or kapag nabigyan ka ng credit is, kasama ko po si for example, minsan si Jason na gumawa ng 'to, hindi lang ako yung mismong gumawa. So, yun yung maganda na parang way para hindi lang siya or hindi lang
ikaw or ako yung mismong mabigyan ng credit kung, gawa naman ng buong team, so mas maganda na buong team yung dapat na ma-recognize or mabigyan ng credit. What are some ways we can uplift team spirit or alam mo yun, yung parang paano natin mapapataas yung self-esteem or motivation ng kasama natin na lalo na kung nafi-feel nila is na na-left out na sila or parang na-overlook sila kasi hindi sila nabibigyan ng credit palagi. I think ano, minsan kasi hindi naman kailangan ng malaking effort para, alam mo yun, i-uplift yung team spirit. So, sometimes consistency lang do'n sa mga small gestures, malaking tulong na yun or malaking bagay na yun para sa team. So, puwede tayong mag-start sa ayun nga, yung nabanggit natin kanina, simple thank you, simple, simple but sincere recognition do'n sa tao or sa team. So, gaya ng pag-comment during meetings, shout out, special commendation sa mga announcements. So, ayun, o kaya naman puwede rin tayo mag-build ng alam mo yun, yung appreciation wall. Kung meron man kayong opisina, magandang gawin yun, appreciation wall wherein nandodo'n yung mga achievements, kahit small wins lang ng mga team members. At least from time to time, when the team feel exhausted dun sa bigat ng task, meron silang babalikan. Ito na yung mga achievements, ito na yung mga wins natin over the past few months or past year na meron tayo. So, kung feel nila na hindi sila nagiging successful sa current situation nila, may binabalikan sila, yung mga recognition in a way. So, another way siguro is to involve everyone in sa discussion lalo na kapag celebration, 'di ba? Regardless kung may naitulong or wala, still it's a team celebration, eh. So, importante pa rin na ma-recognize lahat ng members ng team of every corner. Kumbaga, kung may na-contribute man siya or wala, still part pa rin siya ng team. Lalo na yung may mga naka-contribute siyempre mas masakit sa part nila yun. Lalo na dun sa kahit yung mga ano lang, konting input lang na nabibigay nila, konting suggestion, "Uy, thank you dun sa suggestion mo last time, Actually yun yung naging ano ko, eh, turning point ko para baguhin yung presentation ko, para i-adjust yung napansin mo, yung suggestion mo," something like that. So, bilang isang L&D kasi, bilang isang L&D specialist at, I've seen how, safe places like feedback sessions or learning circles can make yung tinatawag natin na tayo bilang isang L&D na naririnig tayo, we are heard kumbaga. So, at the end of the day, people don't just want to be part of a team. So, they want to feel that they matter in it. What small changes could we try to ensure everybody or everyone feels equally valued in the team? Actually, it's the small changes talaga, eh. Minsan, it's the small consistent things that makes the biggest difference. So, especially na team. So, una, start by normalizing yung tinatawag natin na appreciation. Simple saying, "Thank you, good job, well done." Ayan, yung mga gano'ng bagay ba or kahit simpleng feedback na specific, hindi lang yung generic na, "Good work." Alam mo yun? Kasi it makes people feel seen. Plus, okey nakikita pala nila ako. So next, isa pang puwede sigurong small change na mai-apply natin is yung rotate opportunities. So, hindi lang yung sa isang tao naka-focus yung spotlight kumbaga. So, we are a team for a reason, hindi tayo individual work lang. So, hindi lang dapat laging yung usual go-to person mo lang yung pinupuntahan mo or yung binibigyan mo ng task and then kaya talaga sa kanya napupunta lahat ng credit. So, paano naman yung mga ibang team members natin? So, lalo na dun sa mga big task 'no, o kaya sa visibility dun sa ano na bang nangyayari sa team natin, lagi lang nasa specific na tao. So, give others a chance to shine. Baka tahimik lang sila pero capable pala, 'di ba? Yun yung mga may tinatagong kakaibang ano, eh, anyo pero Tahimik pero malupit. oo, tahimik pero malupit, ayan, yung mga gano'n ba. Tapos practice natin yung active listening. Kasi in a way kapag may nagsasalita, for example sa meeting, acknowledge natin sila kahit ano pa yung mga kahit hindi gano'n kabigat yung sinasabi nila, still acknowledge natin baka pala nagma-matter yun sa kanila. Kahit hindi ka agree, just the act of listening and validating, alam mo, makes people feel respected. Yes. So, at para sa leaders naman, I think leaders to within a team, I think, we should model that behavior, yung culture na gano'n. Kasi kung nakikita ng team na inclusive at appreciative ka as a leader,
they'll mirror yung gano'ng klase ng behavior or gano'ng klase ng culture. And para sa akin kasi equality sa team isn't just about roles. So hindi naman nabe-base sa roles yung equality. It's about how we make each other feel kung ano sila, kung ano yung part nila sa team bilang isang member. And then additional ko na yung iwasan din natin magkaroon ng parang favoritism, di ba? So for example, merong task na ganito, ay gusto ko siya yung gagawa, di ba? Kung meron tayong favoritism sa mismong team natin, syempre bibigyan mo talaga yan ng credit. And especially kapag may big task, ayan, so bibigay ko sa'yo kasi aware ako na ikaw yung makagawa na to. Why not sabi mo nga kanina, meron tayong mga silent na employees pero aware sila dun sa ginagawa nila. And minsan, kahit na sabihin mo na nandyan sila, nakaupo lang, hindi nagsasalita, kakausapin ka lang kapag magbe-break na, ganyan. Pero aware tayo, lahat naman ng mga employees natin, kaya nga natin sila kinuha kasi capable sila, Correct. 'di ba? Sa mga iba't ibang task. Actually ayun, yung topic natin, hindi lang naman siya it's not about getting the credit, of the effort that you've done. It's also about enabling everyone, maging enabled sila to do all the tasks na puwede mong gawin to contribute doon sa team. And the credit will just follow. Kasi bonus na lang naman talaga yung credit kung titingnan natin. The main goal in a team is to produce something and ma-achieve yung team goal, kumbaga, in a certain company. So we'd like to leave our listeners a questions or a thought to ponder on. How do you want to seen at workplace or how do you plan to make others seen too? If you like this episode or learn something from it, please don't forget to subscribe to our Spotify and YouTube account, Universal Access Podcast, Paano Kaya? Give this episode a like and share. Share it with someone you know. This has been Dets. And ja, till the next episode. Bye! Mhm.